spite of what is happening in our surroundings, di ba? Hindi naman kaila sa inyo, talagang matindi na po yung mga nangyayari sa paligid. So, we have difficulties, we have different battles, tapos addition pa dyan, yung mga nangyayari sa mga trabaho natin, nangyayari sa family natin. Then, itong mabigat, yung ilang buwan na o ilang linggo ng gera po, at affected na po ang buong mundo. At tayo rin po, mga kapatid, taas na yung gasolina, sunod na yung mga bilihin. So, dapat habang tumitindi ang mga labanan sa paligid, sa buhay po natin, dapat tumitindi rin yung ating pananampalataya sa Diyos. Yun talaga yun eh. Dapat habang lumalaki ang labanan, lumalaki rin po yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Yan yung pinaka-importante ngayon. And with that, tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Salamat po, Diyos, sa mga biyayang binigay niyo po sa amin, especially this past week. May mga labanan po kami, may mga struggles po kami, may mga battles po kami, Panginoon, na pinakibakahan. And yet, Lord, still alive and kicking, Panginoon. Dito po kami sa iyong bahay panambahan. Papasalamat po kami, hinatid niyo po kami, Panginoon. At ngayon, muli kami magsasalo-salo sa iyong mga salita. Salamat, Lord, siyang gamitin mo, tago mo po siya. Na ikaw lamang, O Diyos, ang masilayan po. Dalangin po namin, Lord, ang isang Espiritu, siyang kumilos po sa amin as we listen to your words, the one that you will be using. Speak to him, Lord, and give him a double portion of your anointing. Gawin mo lamang siyang mouthpiece mo, Panginoon, to speak your words and let your will be done in our midst. Our glory once again belongs to you, dear God. Honor and praises. This is our prayer in the name of our God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Hallelujah. So dahil po battle, so moving on, moving up, and for us to achieve all of these things, hindi naman pwedeng matutulog lang tayo at ang kalaban, mga kapatid, ay natutulog lang din. In fact, habang tayo po ay may ginagawa, mas matindi rin ang ginagawa ng kaaway para tayo pabagsakin. And ito pong mag-aaralan natin, siguro alam to ng lahat, na istorya about what happened between the battle of the Philistine and the Israelites. At ito po, yung labanan po nila ni David at ni Goliath. Kilala niyo ba po sila, mga kapatid? So dito, mga kapatid, check natin ang ilang mga aral na tutulong po sa atin para lalo po tayong magtagumpay sa ating mga labanan. In 1 Samuel chapter 17, ito na lang po yung basahin natin. Sa verse 44. And the Philistine said to David, "Come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field." Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword, with a spear, with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day," so take note on this day, "the Lord will deliver you into mine hand. I will strike you and take your head from you. And this day," sabi niya ulit, "I will give your carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air and the wild beasts of the earth. And all the earth may know that there is a God in Israel." Ito yung naging striking sa akin upon reading this chapter, mga kapatid, and meditating. So ang ganda ng sinabi po dito ni David. At yan po yung atin pong pag-aaralan ngayong umaga. So, batiin mo yung katabi mo, sabi mo, congrats. You made it. Diba? Nakarating ka. So, pwede na po kayong umupo. Yung iba, mga kapatid, di ko alam kung tinamaan na sila ng missile ng Iran o kaya ng Kuwait. I don't know. So, actually, ito yung mga time dapat
mas lalo tayong nagpupursige sa ating mga pananampalataya. Kasi matindi po yung nangyayari ngayon, sa totoo lang. At itong kaganapan sa Middle East, napaka-crucial niya, napaka-vital po niyan. Dahil one of the last day signs ay magkakaroon ng matinding kaguluhan talaga. Then later on, magkakaroon po yan ng kapayapaan. Then after that kapayapaan, diyan po yung lulutang yung Antichrist. Kasi siya yung magpapapayapa ng lahat. That's why sabi ng Thessalonians, when they say peace and safety, then sudden destruction shall come. Magkakaroon po yan ng kapayapaan. Kasi nasulat na po talaga yan, mga kapatid. But for those people who don't know the prophecy, don't know the word of God, wala silang idea. Para sa kanila, it's just a battle between religion, battle of claiming the rights, kung sa mga lupa, I don't know kung ano pa yung kanilang mga perspective. But for us Christians, it is already written in the Bible. Kaya tayo, meron na kagad tayong advantage. Bakit po, mga kapatid? Kasi alam natin yung salita ng Lord. Kaya ito po yung pangatlo natin, no, the battle of faith, yung atin pong mga pananampalataya. May labanan po talaga yan, mga kapatid. Actually, niisip ko po to, etong message na ito, gusto ko siyang i-connect sa atin po bilang mga mananampalataya. Now, ito pong 1 Samuel chapter 17 is one of the, what we call the most powerful story o yung tinatawag na narrative sa Bible about the victory of David over Goliath, mga kapatid. But beyond this physical battle, meron talagang malalim po itong spiritual battle na nagre-reflect po sa atin bilang mga mananampalataya. And I called it the battle of faith and fear. Actually, the opposite of fear is not courage, sabi ng isang preacher. But the opposite of fear is faith. Bakit? So pag ikay daw ay natanggalan ng pananampalataya, matatakot ka na ng matatakot. O kaya, kapag ang takot ay nananalaytay po sa ating mga puso, nawawala po yung ating mga pananampalataya. Bumabagsak po yung ating mga pananampalataya. That's why here, trusting the Lord and rely in the Lord our God, dapat yun po yung makita natin dahil unlike dito sa ginawa po ni Goliath, he relied, yung reliance niya po ay sa human strength. Si David, sa God's strength. Then, ito pong passage na ito, napakalinaw po ito, na ma-reflect nga natin sa atin pong buhay Kristiyano. So the first one, mga kapatid, the battle of faith, pag titignan nyo po yung historical at saka cultural background po nito, the conflict between the Israelites and the Philistine, hindi po talaga sila, sabihin na natin, no, hindi sila pwede talagang magsama. Dahil mula pa simula, magkaaway na po ito at madalas po talaga sa kanila yung digmaan. Normal po sa kanila yan eh. Parang almusal nila yan araw-araw, tanghalian nila. Ganyan po yung buhay po nitong mga to. Kaya lang dito kasi medyo advantage ang Philistine. Bakit kanya? Kasi ang Philistine during this time ay very powerful po yung kanyang military, sabi natin yung military forces niya po over sa Mediterranean Sea. Malaki yung sakop. Kilala po talaga yung Philistine. Okay? Now, itong mga Filistino na ito, medyo magulang sila sa labanan. Siyempre, wala naman mga tao na magpapadaya eh. So sila medyo gusto nila ng advantage. Dito sa battle na ito, mga kapatid, nasa battle po sila na tinatawag na yung labanan nila nasa Valley of Elah. Ano po yung Valley of Elah? Isa po kasi itong strategic valley o place of battle na valley nga siya, no? May dalawang malaking tawag dito, parang bundok, tapos sa gitna. So dito sa kabila, nandyan yung Philistine, dito sa kabila yung Israel. Now, abang nandun po yung Philistine, sa kabila, sumisigaw po sila,
ng pangtutuya dito sa mga Israelita. Ito namang mga Israelita na ito, instead na sila'y lumaban, natatakot po sila. So yan yung first story. Kaya lang, syempre, sabi ko nga sa inyo, may kagulangan po sila. Ang ginagawa po ng mga taong ito, um, naghanap sila ng advantage nila para makipaglaban, para sabihin na lang, ganito na lang, one-on-one na lang. Choose your best man, best warrior. We will be choosing our best warrior. Yung kanila po, mga kapatid, higante. Si Goliath po yung best warrior nila, a champion of God. God. So, yun yung talagang pinakamagaling. Ang height po no, nasa 9'6", kung daw nagkakamali eh. 9'5 or 9'6". Ang pinakamatangkad po yata sa NBA, si Wembanyama yata eh, hindi ko matandaan. 7'4", 7'5", si Yao Ming, mga ganun yung heights dati. Ang 9'6", alam nyo ba po yung taas ng court, nung ring? 10 feet po yun eh, yung ring. So, konti na lang mga kapatid, siguro mga ganyan na lang, kasing tangkad niya na po yung ring. Kaya kung nabuhay ngayon yon mga kapatid, malamang NBA player yon. Ang laki nun eh. So, pwede niya lang i-shoot yung bola. Kaya lang, dahil nga advantage po sila, yun yung pinili po nila. So, nilabas nila yung higante nila. Sabi niya gano'n, okay, choose your best one. Tapos, ang nakakatuwa po dito sa Israel, wala po silang nilalabas na panlaban. During their time kasi, ang pinakamagaling ng mandirigma sa kanila, si King Saul. Tsaka siya yung pinakamatangkad, pinakamaayos. Kaya lang, hari po siya. Hindi siya basta-basta lalaban po doon. So yung mga susunod sa kanya, hindi na po ganun kahusay, hindi na ganun although magagaling naman, pero facing that giant, yung bakulaw na yon, hindi ka talaga uubra doon eh. Tapos sabi ng Bible, ang description sa kanya, ang suot niyang vest, nung tiningnan ko po mga kapatid, nasa 5,000 shekels, kinukompute ko po, tapos yung mga nasa paa niya pa, nasa mga gilid-gilid, siguro pag kukomputin nyo mga kapatid, sa best pa lang niya, pumapalo ng mahigit isang kabang bigas, na 60 kilos. Kasi depende ang shekels kung saan mong lugar susukatin. Sabihin na natin, no, 50 to 70 kilos, dito pa lang. Dito sa baba, mga tig 3 kilo. Tapos meron pa siyang sibat, meron pa siyang kalasag. Tapos meron siyang tagahawak, mga kapatid, ng kanyang shield. Sa sobra sigurong bigat, di niya na madala. Pero ganun po yung training po nila. Imagine that, na napakabigat nung dala niya, paano mo yung pababagsakin? He was so trained when it comes to battle. Ito namang mga taong ito, wala po silang magawa. Wala sila. Now, ano pong ginawa ng kalaban po nila? Nilabas si Goliath, and then after that nilabas si Goliath, hinamon niya po, tinuya niya ang bayan ng Israel, tinuya niya ang Diyos, lahat ginawa niyang pangaalipusta. Now, the intriguing part here, brothers and sisters, hindi po yun isang araw lang na nangyari. Yun po'y 40 days and 40 nights na nangyayari. Bakit? Sa loob ng 40 days and 40 nights, nasa kabilang bundok po sila, sa kabilang bundok. Hindi namamalaya ni Israel na unti-unti na silang binababa at aakyat na po sa kanila. So bumababa na, tapos paakyat na sa kanila. Si Israel, wala po silang magawa. So yan yung simple background, simple story na gusto ko agad ipakita sa inyo. Now, habang po'y papalapit ng papalapit ang taong ito para po, alam mo yun, sorpresahin o kaya gulangan po sila sa kanilang labanan para matake yung advantage, wala pong ginagawa si Israel. They were just, tawag dito yung nababalutan lang sila ng mga takot. Kasi ang nakikita po nila, walang iba mga kapatid, kundi yung kalaban, yung lakas ng kalaban. Kaya dito sa battle na ito, from the first time pa lang, defeated na kagad ang Israel. Church, marami pong ganyan na mga mananampalataya. Before the battle begins, we already defeated. Yan yung maling konsepto ng maraming Kristiyano eh. Nakikita mo palang parating yung kalaban, sinisigawan tayo,
nakikita natin parating pa lang yung problema, yung pagsubok at hindi pa natin nararanasan, we have this full of anxiety, full of depression and stress. Hindi pa nangyayari maraming ganyan ng mga Kristiyano. Kaya yung atin pong pananampalataya, before even na makarating po doon sa battleground, bumabagsak na po tayo. Yan po yung unang bagay sa Israel. Wala pa man yung actual fight, wala pa yung actual battle, they were already defeated. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, isa yan sa pagtuturo sa atin ng Diyos. Dapat unang-una sa labanan sa pananampalataya, palitan po natin mga kapatid ang konsepto ng atin pong mga pag-iisip. Bakit? Kasi yung human intimidation, yung human power, na ilagay po o nakita po nila at nahatiran po sila ng takot. Why? Seeing these people full of battle gear, full of battle armor, and then here comes Goliath. Sino nga naman sa atin ang tatapat? Kaya habang bumababa yun at paakyat sa kanila, hinahamon, si Israel po mga kapatid, wala pong ginagawa. Second, brothers and sisters, kapag tayo'y walang ginagawa, hindi ibig sabihin nun ay okay lang. No, it's not. Ang Kristiyano, kaya minsan hindi nagtatagumpay, bagamat hindi tayo lumalaban, ang problema, hindi tayo kumikilos. Hinahayaan lang natin na tayo ay madalas talunin. See, kahit po tayo ay magaling dumipensa sa labanan, kung hindi tayo marunong umatake, matatalo din po tayo, mga kapatid. Naintindihan niyo po? See, kaya tayo bilang mga Kristiyano, dalawang bagay kagad ang dapat maisip po natin. Una, sa labanan, bago pa ang labanan, mapalitan mo na kagad ang puso't isipan mo na kahit na mabigat o matindi yung labanan, huwag kang mapatalo kagad. Kasi once na na-defeat na yung puso't isip mo, paano ka palalaban? Okay? Pangalawa, mga kapatid, huwag mong hahayaan. Huwag nating hahayaan tayo bilang mga Kristiyano na i-take advantage tayo ng kaaway. Diba? For instance, ito na lang ay napakagandang biyaya ng Diyos sa atin. Yung magsama-sama tayo magpuri. Huwag mong hahayaan ng kaaway, i-take advantage yun at mailagay ang napaka-importanting panahon, napaka-importanting oras sa ibang bagay o sa ibang tao, liban sa Diyos. Kasi doon pa lang matatalo na kagad tayo. Naiintindihan niyo po? That's why here, the first one is this story, symbol about the courage, mga kapatid, na meron pong tatlong bagay na pinapahayag. The first one is the glory of God over human strength. Yung God's glory over human strength. See, David here facing Goliath. So si David, nakikita niya, wala tong mga taong ito. Talo tong mga taong ito. Tapos nakita niya pa si David, in fact, tinuya niya si David, tinuya niya ang bayan niya, ganun lang katindi, ganun lang kasimple yung ginawa niya, na-defeat na. Pero sabi ni David, no, it's not. Hindi porkit malaki ka, ikaw naman nanalo. Bakit? Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos, mas matindi yon kesa sa lakas mo. Yung lakas na meron ako, mas matindi yon sa kung anong meron ka. Kaya dapat unang bagay na mapansin kagad natin, yung kaluwalhatian natin. Kaluwalhatian rather ng Diyos, dapat ma-overpower nun, mga kapatid, ang alin? Yung ating mga human strength. See? Ito yung sabi po ni David sa 47. See, then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear. Kasi ang background nito, mga kapatid, sabi ni Goliath dito, aso ako? Padadala niyo ako ng ganitong bata? Halika rito, sabi niya, pagpipira-pirasuin ko ang iyong katawan, tapos ipapakain ko sa ang labi mo sa mga ibon. Tinutuya niya talaga ng matindi, inaasar niya. At si David, mga kapatid, tinitingnan at pinapakinggan niya lang. Pero sabi nga ni David, hindi, bakit kanya? Kasi itong ginagawa natin, opportunity sa akin to, para maitanghal, para maparangalan, para maluwalhati ko ang Diyos kesa sa iyong mga pinagmamalaki. See? Kaya dito sa labanan na ito, mga kapatid, ang mindset ni David ay maitaas ang Diyos.
Maluwalhati ang Panginoon. Church, that's the number one reason. Bakit may mga giants sa buhay po natin? Bakit may malalaking problema? Bakit may mga pagsubok na hindi talaga natin kakayanin? Kasi nga naman, ang unang dahilan para sa mga bagay na yon na dadalhin o lalabanan natin, hindi ang lakas po natin ang makita, kundi ang tagumpay ng Diyos at matanghal ang kanya pong kaluwalhatian. Amen? Yan ang mahalaga sa Lord. Kaya minsan may mga bagay pong napaka-imposible sa ating mapangyari. Talagang papahintulot yun ng Diyos. Imagine niyo bakit si Goliath, bakit yung champion na yun ang inalaw ng Lord? Kasi kung simpleng mga tao lang yon, walang kaluwalhati ang makikita sa Diyos doon. At yung lakas lang ng tao ang makakatalo doon sa kanilang mga kalaban, walang maluluwalhating Diyos doon. Pero dahil si Goliath ay napaka-imposibleng talunin, dahil ang taong ito'y napaka-imposibleng babagsakin, kailangan ng intervention ng Diyos para siya'y matalo. So the same thing din mga kapatid sa atin. Ganon yung mabibigat na pagsubok at problema. Ganon yung mabibigat na labanan. Bakit may cancer? Bakit mabigat ito? Bakit may sakit? Bakit kami kinakapos na animoy hindi ka makaangat? Hindi ka makadiskarte ng maayos. Bakit? Alam niyo po mga kapatid, minsan, kailangan po napilayan tayo ng Diyos para ang kapangyarihan niya ay kumilos sa atin. Kasi pag sa lakas natin, hindi makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita yung galing mo Makikita yung husay mo. At hindi doon maluluwalhati ang Diyos. Kaya nga sabi ni David, then all this assembly shall know. Makita niyong lahat, hindi lang si Israel, hindi lang si Philistine, pati ang makakabasa nito, lahat ng maaabutan ng kwentong ito, makita ninyo, sabing ganon, that the Lord does not save with sword and spear. Hindi siya nagliligtas sa espada o sa sword o dun sa sibat, kundi ang labanan ay sa Panginoon, and He will give you and He will give you into our hands. Sinakita ninyo, isang batang paslit, hindi naman kalakihan si David, mga kapatid Youth siya rito. Pero higante yung kalaban niya, wala talaga siyang panama. Kaya sabi niya rito, mga kapatid, simpleng-simple lang. Hindi nagliligtas ang Lord sa sibat, sa espada, kundi ang labanan ay sa Diyos. So dito binimwestra na kagad ni David na kapag natalo kita, hindi sa galing at lakas ko. Kapag natalo kita, ang Diyos ang dahilan. Amen? Ganon din sa atin. Kapag may na-achieve ka sa buhay, kapag may battle kang naipanalo, hindi yan sa galing at lakas mo, kundi sa Diyos yan. At ang Diyos ay dapat maluwalhati. Amen? Pag ikay nakapasa, pag ikay nakatapos ng pag-aaral, pag nagkaroon ka ng maraming customer, ang business mo umunlad, ano pa, tumaas ang marka mo, may honors ka, with honors, lahat mga kapatid, na-solve sa mga pagsubok at problema mo. Hindi ang ikaw ang magaling, kundi ang Diyos ang magaling. Kasi hindi natin ito labanan. Kung tayo-tayo lang, bagsak talaga tayong lahat dito. Naiintindihan niyo po? Si Israel nga, ang dami na magagaling sa labanan doon Nung nakita nila yung kalaban atrasan po sila. Nung nakita nilang yung higante, atrasan sila. Ano po ibig sabihin dito? Tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid, na matuto tayong magpakumbaba. Amen? Kasi ang pride, ang pumatay talaga kay Goliath. Bakit? Doon pa lang sa labanan, nagmataas na siya, nagmagaling na siya. Doon pa lang sa labanan, pinakita niya na, by my own strength, my own shield, spear, sword, matatalo kita. See, yung boses niya, panakot sa mga kalaban, matatalo ko kayo. Dalhin niyo yung pinakamagaling dito. See, lumabas yung pride niya. But this man of God, si David, mga kapatid, lumabas yung humility niya. Ganon din sa mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya. Kaya may mabigat na mga pagsubok, isang bagay tinuturo sa atin ng Diyos, matuto tayong magpakumbaba. Amen? Kaya huwag kayong magtataka pag mabigat yung labanan. Una,
para maitanghal natin ng Diyos. Mapapurihan natin ng Diyos, siya yung makita, mga kapatid. Amen? Marami na akong nakitang ganyang labanan. Naalala niyo yung labanan ni Holyfield at saka ni Mike Tyson? Yung kinagat ni Tyson, yung tenga niya. Bago yung labanan na yon, may mga patutsadahan si Mike Tyson doon eh. Mike Tyson, alam naman natin mga kapatid, nag-convert yun sa Islam eh. Convert siya. Tinuyaan niya mga kapatid, champion talaga siya noon. Halos lahat nakapusta sa kanya eh. Pero si Holyfield, mga kapatid, tahimik lang. Sabi niya gano'n, hindi ko ito matatalo, kundi tatalunin to ng... Actually, pinagmalaki niya doon ng Panginoong Yesus eh. Nung naglaban sila, ginulpi niya lang si Tyson. Yamadong-yamado si Tyson doon, mga kapatid. Isa yan sa tumatak sa akin sa labanan sa sports. See, once na itataas mo ang Diyos, bago pa yung labanan, panalo ka na. At pag nangyari yung labanan na nanalo ka, makikita sa buhay mo ang Panginoon. Makikilala na ang Panginoon, laban niya yan, hindi siya nagdiligtas sa lakas ng tao, sa galing. Sa inyo na nag-aaral, wag nating sabihin na kapag-aral kayo at magaling kayo sa exam. No, it's not. Kundi dahil may Diyos tayo, mga kapatid. Amen? Naalala ko, nung kumuha ako ng exam, re-review, nanonood ako sa YouTube. Ang dami kong ni-review kay Jose Rizal. Pagdating doon sa 415 tanong, mga kapatid, 2 lang yatang lumabas kay Rizal. Imaginein mo yun. Nag-focus ka sa maraming mga bagay, hindi pa, minsan ganyan tayo eh. We focusing on the minor, we forget the major. Nakatuon tayo mga kapatid, wow, ang laki ng kalaban. Hindi mo nakikita, wow, mas malaki ang Diyos. Kaya ang Israel ay bago pa ang labanan, natatalo na sila kasi hindi nila nakikitang mas malaki ang Diyos kay Goliath. Ang nakikita nila, ang laki ni Goliath. Hanggang doon lang yung kanilang focus. Alam nyo kung bakit tayo natatalo madalas, ang focus mo dyan lang sa problema mo eh. Ang focus natin nandun lang mga kapatid sa pagsubok natin. Ang focus natin nandun sa sakit. Ang focus natin nandun lang sa pera, nakakulangan. Ang focus natin sa stress. Samantalang ang laki ng langit kung titingnan mo mga kapatid. Kahit saan ka tumingin, hindi nauubos yung langit. Kung yung langit kayang gawin ng Diyos, kung yung langit mga kapatid, tungtungan lang ng Panginoon, trono niya lang yon. Ano pa, gaano pa kaya kalaki ang Diyos? Napakalaki ng ating Panginoon. Amen? Buhay pa ba kayo? Marunong kayo pumalakpak? Amen? See? Ano ba sabi dyan, Ate Val? The ultimate battle, or the battle ultimately demonstrate that victory, that victory belongs to the Lord. Belongs to the Lord. Sa Kanya talaga. So the first thing you have to understand, that battles belongs to God. If the battle belongs to God, then definitely victory belongs to God. Amen? Kaya nga lahat ng tagumpay natin dahil po yan sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya yung display natin ng power dito, galing po yan sa Lord. Ang totoo, pinili talaga ng Lord na mangyari itong bagay na ito eh. Out of nowhere, tinawag si David para maghatid ng pagkain. Sabi ni Jesse, may mga kuya ka nandun si Abinadab, si Eliab, nandun yung mga kuya mo, magdala ka ng tinapay, tsaka ng keso, bigyan mo sila ng pagkain, etc. Punta si David, mga kapatid. Tapos habang pumupunta siya, narinig niya may sumisigaw na higante kasi nakatempo yun. Tapos nandun sila sa kabila, sigaw na sigaw, 40 days and 40 nights. I don't know kung ilang araw si David nagpunta doon o ilang araw na lumipas, nagpunta si David. But to make the story short at makita natin yung punto, habang binibigyan niya, nakiusisa siya. Wala naman talaga siya planong lumaban eh. Ang plano niya lang maghatid ng tinapay, maghatid ng pagkain. Church, makinig kayo itong wisdom. Marami po sa atin, wala naman talagang planong paglingkuran si Lord eh. Pero di mo alam, nilagay ka sa sitwasyong napakahirap para makilala mo siya. Naintindihan niyo ba yon? Marami naman sa atin, kilala ang Panginoon, pero wala talaga sa ulirat na maglingkod. Pero derive ka ng Lord para paglingkuran siya. May mga sistemang ginawa ang Lord. Minsan sa sakit, minsan sa problema sa pera, minsan problema sa relasyon. And these giants of lives, mga kapatid, na meron tayo, hindi natin alam, pag-drive pala to ng Lord,
para tayo makarating sa Kanya. Naintindihan nyo? Magandang punto yun. Kaya minsan magtataka ka, ba't ang bigat ng problema mo? Ba't ang bigat ng pagsubok mo? Hindi mo alam, mga kapatid, na yan pala ay pag-drive ng Lord sa iyo para makalapit ka na sa Kanya. Naintindihan niyo? Kaya huwag kayong tatanggi o huwag kayong manlulumo, manliliit kapag mabigat ang labanan. Hindi nyo alam. Baka yung sakit na meron ka ngayon, dinadrive ka ng Lord papalapit ng papalapit sa Kanya. Baka yung problema mo sa pera ngayon o relationship na binibigay ng Lord o inalaw ng Lord, dinadrive ka na ng Lord papalapit ng papalapit sa Kanya. See? Bakit yung failures natin madalas sa mga tao, ha? Ang failures natin madalas ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kasi minsan sa kabila ng mga victories natin, doon tayo napapalayo madalas sa Panginoon. Naintindihan ninyo? Pag malakas ang tao, nakakalimutan ng Diyos. Pero pag gipit na, tingnan nyo, sabi nga di ba nung mga panahon dati, bawal ang prayer sa school. Sa ibang bansa, pinagbawal yun eh. Pero kapag math na po yung subject, pray sila ng pray. Sabi nga, you cannot forbid prayer because when there is an exam on math, talaga magpipray daw yung bata. Nahirap daw yung math eh. See? Hindi mo kayang, dito pa lang makikita mo na kagad na yung mga pagsubok natin ay paraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya. At dito maintindihan ninyo na sa ganung paraan, may tagumpay na ibibigay ang Diyos. Dahil ang tagumpay, mga kapatid, ay sa Kanya. Then here it comes, God chooses the weak. Chooses the weak. Sabi yan ng 127 ng 1 Corinthians. Pinipili niya yung mga mahihina. Maraming mandirigma doon, maraming kuya. 3 kuya ni David mandirigma po, nakapila po doon. Pero bakit walang tinawag doon ng Diyos? Si Eliab, si Abinadab, mga kapatid, tas yung isa pa, lahat yun nakaporma sa pandigma. Hawak ang sibat, hawak ang sandata, pero nakikita si Goliath, wala silang magawa. Etong si David, daladala lang yung tinapay, palaman, keso, daladala lang yung tubig. Sabi niya doon sa tagahawak ng, tagabantay ng mga pagkain, ito para to sa mga kuya ko. Habang wala pa yung labanan, magugutom yan. See, doon pa lang, natitrain na kagad, iniintindi niya yung kanyang mga kapatid eh. And then here it comes David. Ano nangyayari dyan? Nakiusyoso si David. Ito po yung magandang chismis. May dulot naman ding magandang chismis. Opo, kasi nakichismis siya. Sabi niya, anong nangyayari dito? Sabi ng isang sundalo, di mo alam? Yung bakulaw na yan? Anong gagawin dyan? Sabi niya, pag napatay yung bakulaw na yan, higante na yan, kakaroon ka ng regalo sa hari. Kakaroon ka ng kayamanan. Tapos, yung pamilya mo, libre na sila sa tax, wala na kayong babayarang tax. Pangatlo, kita mo yung anak niya, si Mikal, magiging jowa mo yun. Ganda nun, di ba? O, totoo yun. Mapapangasawa mo yun. Akalain mo magiging biyanan mo yung hari. Doon pa lang panalong-panalo ka na eh. Sino gusto maging biyanan si Bongbong? May anak bang babae? Hindi ko alam kung may anak na babae. May anak bang babae yung presidente natin? Wala yata, no? Makiking biyanan mo yun. Lahat na libre sa'yo. Lahat, doon ka pa titira. Big time ka. Narinig nung kanyang ang kuya. Narinig nung kanyang kuya. Sabi niya, oy, rito. Ang ginagawa mo rito, lumayas ka rito. Ano sabi ni David? Anong ginawa ko? Nakikinig lang naman ako ng ano. Tatanong lang naman dito eh. Kay reklamo yung bata. Umalis siya. Tapos, nakiusyoso naman doon sa kabilang grupo. Tapos, ganun pa rin yung sinabi. Ito ngayon yung magandang chismis. Habang nag-uusap-usap, nakarating kay King Saul yung chismis na yun. Sabing gano'n, may isang kabataan dito, nagtatanong, ganito, ganyan. Pag napatay daw si Goliath, ano yung mangyayari? Nakarating yun sa hari. Sabi niya, tawagin nyo nga yan. Kaya ganda ng chismis na yun, mga kapatid. Sabi niya, ano bang naririnig ko? Totoo ba yun? Opo. Kaya lang, sabi niya gano'n. Totoo, sabi ni Saulo, ni King Saul, totoo ba yun? Gusto mong labanan yan? Sabi niya, opo. Kasi, minamaltrato ang Diyos natin ito, yung binawalang hiya.
sa salita, yung ating Panginoon. Tapos yung mga tao na nandito, mga sundalo, pero mo, sundalo pa hindi sila makaporma. Boses lang ng bakulaw na yon, ayaw na nila. Sabi niya, gusto mo labanan? Gusto kong labanan. Tatalunin ko yan. Lakas ng loob. Mga kabataan, makinig kayo. Ngayon ang tamang digmaan. Huwag yung sabihin, saka na, sa susunod na. Ngayon kayo tumindig sa inyong mga kabataan. Naintindihan ninyo? Huwag yung sabihin, pag edad ko na si Sister Luisa, tsaka ako lalaban. Hindi. Ngayon pa lang, pakita nyo na talaga. Naintindihan ninyo? Buhay ba kayo? Ano yung pangalawa, mga kabatid? Pinili ng Lord yung weak para talunin yung malaki. Church, tandaan nyo lagi ha. Ngayon nyo ipakita ang matinding paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi bukas, hindi sa susunod. Malaki ang magagawa mo sa Panginoon. Tandaan ninyo ha, ang pumatay kay Gulayat, isang kabataan. Hindi pa nga siya full-grown youth. I think ang edad niya mga 13, 14, I don't know mga kapatid. Bata pa si David dito. Pero, yung kanya pong faith napakatindi na po yung paglago. Church, ito ngayon ang labanan sa inyo, sa atin. Huwag mo sabihin, saka na, sa susunod na, may pagkakataon pa naman. Hindi na po darating. Ngayon yung ipakita yan habang malakas kayo. Amen? Habang matikas kayo ngayon, ipakita nyo sa Panginoon, Lord, hahayo ako. Lord, pagpapagamit ako. Panginoon, hindi ako susuko, hindi ako bibitiw sa aking pananampalataya. Naintindihan niyo po? Kaya huwag kayong mag-alala. Kung mahina kayo ngayon, may Diyos kayong malakas. Kung mahina tayo ngayon, may Diyos tayo mga kapatid. Kung nakikita mo, medyo defeated ka when it comes to finances, may mayaman tayong Diyos. Ngayon nga, magkakamp kayo eh. Ang camp ninyo, kabataan, makinig kayo, 1.8. 1.8, mababaw lang yan. Maganda makukuha nyo doon sa Agoola Union. Madaming dagat doon. Mag-uwi kayo, balde-balde. Pagpunta nyo doon, maraming mga plano doon. Mag-youth camp tayo. Pastor, 1.8 ang taas po. Buti nga 1.8, kung 8.1 ginawa namin, di mas mataas. 1.8 na lang, di ba? Lahat na po yun, free na po yun. Pagkain, tulog, libre po dagat, maliligo po kayo doon. Libre dagat. Tawirin nyo hanggang doon sa West Philippine Sea. May barko ng China doon. Tapos balik kayo, walang problema. Church, ito yung panahon. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik mga kapatid. Ngayon yung piliing magpalakas sa Panginoon. Naintindihan nyo po? Pangalawa, this faith versus fear. See how David handled this? Faith versus fear. Yan yung problema sa atin eh. Ito yung theological meaning ng story. Pananampalataya, laban sa takot. Ano nakalagay dyan, Atibal? See, and the Philistine drew near and presented himself. Ayan o, 40 days, morning and evening. 40 days, morning and evening. Tuloy-tuloy yung kanila pong pakikipag-asaran, pagtutuya. Wala silang tigil, church. Tandaan po ninyo ang kalaban, hindi ka bibigyan ng patas na laban. Hanggat may pagkakataon siya, babanatan ka niya. Kaya dapat ang Kristiyano sa last days, laging alerto. Amen? Laging handa. Si Elijah, pagkatapos niya magtagumpay, binanatan kagad siya. Imagine niyo, kakatalo lang nila ng 450 prophets, tapos yung isa pang 400 prophets, nasa 850 tinalo niya dun eh. Tingnan niyong maigi. Pagkatapos niyang talunin niyo, napagod siya, hinanting siya ni Jezebel. Church, hindi ka bibigyan ng pahinga ng kaaway. Hindi ka bibigyan ng pahinga ng sanlibutan ito. Yan ang tandaan ninyo. Kaya dapat matalino ka, takbo ka sa Diyos, kasi sa Diyos ang pahinga natin. Amen. Huwag niyong bibigyan ng lugar talaga ang kaaway. Ni may magpapop up sa cellphone ninyo, burak agad, na hindi magagandang tanawin. May mga darating na hindi magagandang mag-isip, alisin nyo kagad. Diyan ka dadalihin ang kaaway. Ingatan nyo kagad lagi yan, mga kapatid. Nakukuha nyo po? So this time around, pinagana ni David
yung kanyang pananampalataya habang papalapit. Yung mga kalaban, papalapit si Goliath. Ang Israelites, di nila namamalayan. Ang problema mga kapatid, kapag walang ginagawa ang Kristiyano, hindi lumalaban ang Kristiyano, ang kaaway maraming ginagawa para pasukin ka. Naintindihan niyo? Subukan mo nga lang wag mag-isip eh. Marami siya ipapaisip na hindi magandang kaaway. Kahit nga minsan nagpe-pray ka eh. Ang dami mga kapatid na bumubomba sa isipan mo. One time nung nakaraang gabi, nagpe-pray ako. Pray, pray, pray. Sobrang pagod ko mga kapatid. Ang daming tumatakbo sa isipan ko. Matatapos na ako, di ko alam, nakaidlip ako. Lord, nagpe-pray pala ako. Balik uli ako, kanino ba akong pangalan natapos? Binalik ko yung pangalan, no? Kasi pag nagpe-pray ako, sinusunod-sunod ko yung mga pangalan. Iniisa-isa ko yan. Isa-isa talaga, mga kapatid. Ang pinagdadaanan nito, pray, pray, pray. Tapos kay ano yata, napahinto ako. Katulog ako. Hindi ko na sabihin. Sa'yo yata, Luisa. Hindi kita nakikita eh. Sino ba yung babaeng yun? Hindi, joke lang. See, wag mong bibigyan ng pagkakataon. Inaakyat sila, malapit na sila, mga kapatid, para talunin. Church! Tandaan nyo ito lagi ha. Paganahin natin ang pananampalataya kaysa sa takot. Unlike these Israelites, kung hindi pa lumabas si David, mananatili sila mga kapatid na takot na takot. See, isa sa pinakamasamang buhay ang mabuhay sa takot. Amen? Ang bigat nun, yung anxiety. May isa akong kaibigan. I-chat siya, sabi niya, ikat problema ko, pastor. Talagang hindi siya makatulog. Ang bigat ng kanyang isipin. Talagang, natutorture siya. Sabi ko, saan gagaling source niyan? Sinabi niya sa akin, etc. Yun nga, anxiety nga. See? May gumugulo sa isipan. Minsan sa trabaho, minsan sa negosyo, minsan sa relasyon. Yung tipong hindi ka makausad. Mabigat po yun. Diyan ba kayo? Parang hindi kayo makausad Buhay pa ba kayo? Ang hirap, natutorture siya. Sabi ko, sige, pray tayo. Pray kami, sige, pagpipray kita. Lagi ko naman pinagpipray mga kapatid. Kaya nga tayo dapat dito sa last days na ito, hawakan talaga tayo mga kapatid ng kamay ng pananampalataya. Kasi walang matatanggal, walang mababaklas. Sabi nga nung isang mangangaral, ang katabi mo kahit ganyan yan, di mo alam ang pinagdadaanan yan. Mabigat ang pinagdadaanan yan. Kaya dapat maging magiliw daw tayo sa kapwa natin, sa mga Kristiyanong kasama natin. Minsan tayo na lang magkikita-kita, susungitan mo pa. Wag. Andiyan ba kayo? Kasi hindi mo nga alam pinagdadaanan yan eh. Ikaw may pinagdadaanan ka. Mabigat. Di mga kapatid, magtulungan tayo sa pananampalataya. Kaya tayo nandito, sabi ni San Pablo, magdalanginan kayo sa isa't isa. Naintindihan niyo ba yon? Huwag kayong magsungitan sa bawat isa. Wala na nag-amen? Andiyan ba? Ako, wala na akong boses, mga kapatid. Ikaw ba naman mag-swimming sa bundok eh? Naaga kaming umalis kahapon dahil yung mga teachers doon sa amin nag-outing. Sabi ko, hindi na ako sasabay sa inyo dahil bus. Kailangan ko makaalis ng alas 2. Sila alas 4 pa alis. So nag-drive ako papunta doon sa Marilaki. Nagra-rides naman ako doon dati. Motor lang. Pinapakiramdaman ko yung motor kung gumana naman. Okay siya. Pagdating ko doon, swimming. Ang lamig ng tubig. Grabe. Sobrang lamig. Ahon kagad ako, kwentuhan, kain, etc. Alam niyo po, habang nagda-rides ako, ang daming pumapasok sa isip, pray ka ng pray, pray ka ng pray. Ang dami mong dapat gawin, dami mong dapat habulin. Sabi ko, Lord, pag ako nawala, ano na mangyayari? Lord, see, ang daming nilalagay ng kaaway sa isipan mo. Samantalang may Diyos tayo nagbibigay ng kapayapaan. Dapat siniswitch natin yung bagay na iyon. May Diyos tayo na prinsipe ng kapayapaan. Amen? Hihiling ka. Dahil yung pananampalatayang yun, mahalaga yun, yun yung panlaban natin sa anxiety.
Yun yung panlaban natin sa fear, sa takot, mga kapatid. Dahil the only way to defeat these things is to have faith in the living God. Take a look at the soldiers of the Israelites. Nakita nila yung matinding kalaban, takot ang nangyari sa kanila. Pero si David nakita niya, pananampalataya ang gumana sa kanya. Naintindihan niyo po? Kaya pag nakita niyo mabigat na labanan, dapat i-activate niyo kagad yung matinding pananampalataya. Dapat ganyan ang mga mananampalataya. Kaya nga tayo tinawag ng mananampalataya eh. Kasi nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ano sabi dyan, Atibal? See, fear dominated the camp before they measured the problem. Before they measured the problem, bago pa nila nasukat, ano nangyari? Denominate na sila ng kaaway. Ang kaaway, mga kapatid, talunan yon. Ang isa na lang magagawa ng kaaway, mga kapatid, dahil alam niyan, dihado siya, gugulatin ka lang. Anong gagawin ng kaaway? Sisindakin ka lang. Yun yung problema sa kanila. Nagpasindak sila. Problema sa kanila, na-defeat sila. Kaya lang sabi ni David, but not for David, because David measured this giant by God's power. Nakita niya, wow, ang laki ng kalaban. Matindi, madali lang ito tamaan. Yun yung mentality niya eh. Sa Israel, wow, ang laki ng kalaban, madali tayong tamaan. Ang lakas niyang pag tumama sa atin. Kay David baliktad, wow, ang laki ng kalaban, madali ko siyang tatamaan. Nakukuha niyo po? Pag malaki yung ring, madaling makashoot. Amen? Kahit na hindi ka magaling sa basketball, hagis mo lang yan, shoot yan. Pag batya kalaki yung ring, ganun tinitingnan ni David yung labanan. Sabi niya, hindi ako sasablay dito. Hindi nga siya sumablay. Magaling na siya sa sling, ang laki pa ng target. Church, yan yung mindset ni David. Dapat mapunta sa atin yan. Nakukuha ninyo? Wow, ang laki ng kalaban. Wow, ang laki ng problema. Ay, salo to. Kuha to. Ay, tatalunin ko ito. Bakit? Madaming anggulo na tatamaan ko siya. Kahit nakatalgilid dyan, tatamaan ko yan. Dapat dito pa lang pinapakita nyo, panalo na kayo. Kasi ang pag-measure sa kalaban, mga kapatid, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos na yan, pinigay sa iyo. Amen? Kaya may magagawa ka. Huwag nyo nga sabihin, mabigat ang pagsubok. Huwag nyo sasabihin, mga kapatid, hirap ng mga pagsubok. No, it's not. Mas malaki, mas madaling targetin. Amen? Subukan mo sa karayom, kung malaki butas niyan, walang problema pagtusok. Pero pag maliit, mo problema. Tama? Maliit eh. Kaya pag dumadating sa inyo malaking mga kalaban, magpasalamat kayo sa Diyos. Pangatlo, there is here what David called the covenant faith. Ano po yon? Ito yung isa sa pinakamaganda, mga kapatid. Ano nakalagay dyan, Tiban? Si David's confidence came because he understood the understanding covenant. Yung relationship niya between God and Israel. Listen very carefully. This is vital. Pag hindi mo naintindihan ang covenant ng Lord sa iyo, lagi ka na lang madidefeat, lagi ka matatalo. May relationship covenant tayo sa ating Panginoon. Tignan nyo maigi. Ano sabi dyan, Atibal? Then David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done for this man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? That word, mga kapatid, na nilagyan ko ng underline, yan yung importante dyan. See, we don't know exactly kung ininsulto niya, but he was trying to say this covenant. Who is this uncircumcised Philistine? Who is this uncircumcised Philistine? Alam niyo po kung bakit? Ano nakalagay dyan, Atibal? Bakit? Kasi ito, mga kapatid, sa theological statement, ibig sabihin, si Goliath, he stood God's outside covenant. Hindi kasi ganito yan. Si Israel kasi, isa sa mga covenant yan, para malaman Israelita ka, nagpapacircumcise po sila. Nakukuha niyo po? Pag yung kalaban nila hindi circumcised, definitely hindi Israelita. Outside of the promises of God yun. Outside of the covenant ng Lord po yun. Kaya dito pinaisip niya, wow, dito pa lang kakampi natin ng Diyos. While Israel belonged to God, David believed that battle was God's honor being challenged.
Ang bigat dito nung labanan. Kaya niya tinawag na circumcised. Pinapaalala niya sa mga taong ito, sa kaharap niya, sa mga sundalo, kasama natin ang Diyos, kakampi natin ang Diyos, sumasa atin ang Diyos. Naintindihan niyo ba yung sinabi niya kay Amang Abraham? Yung covenant na yon, nung sinircumcise sila, covenant ng Lord John. Ibig sabihin, etong taong kalaban natin, walang protection ng Lord dyan. Walang covenant ng Lord dyan. Wala outside dyan. Ibig sabihin, panalo na kagad tayo dahil sumasa atin ang Diyos. Doon pa lang panalo ka na eh. Sabi ng John 1:12, sino man magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, binigyan siyang karapatan. Makinig, binigyan siyang karapatan na tatawagin siyang anak ng Diyos. Kaya yung faith natin, mga kapatid, i-align mo sa Diyos, doon ka magkakaroon ng karapatan para magkaroon ng covenant sa Lord. Kaya dito palang panalo ka na kagad. Kasi sumasayo ang Diyos, sumasayo ang pangako ng Diyos. Merong pangako ang Lord. Wala kay Goliath yun. Wala sa kalaban yun. Nasa sa atin yun, mga kapatid. Huwag niyong pipitawan. Lagi niyong tatandaan. Nakakampi natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Inaawit pa nga natin di ba? Tumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Dadaan ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit? Kasama ko lagi ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. May covenant ang Diyos sa akin. Yan ang tandaan ninyo. Bago pa hintulot ng Lord ang matitinding pagsubok at problema, inuna ka niyang ayusin, alagaan. May mga pangako ang Lord sa atin. Minsan di natin nakikita, pag nakikita natin ang laki ng kalaban, hindi mo alam ang tindi ng promise sa iyo ng Lord. Ang sabi ni Jeremiah 29, may pangako sa iyo, hindi ka sasaktan, hindi ka pababayaan, hindi ka masasaktan, hindi ka pababayaan. May magandang promise sa iyo, may magandang buhay na nag-aantay sa iyo. Sabi ni John the thief cometh, but to kill and to steal and to destroy. But I am come, sabi ni Lord, that they might have life and that they might have it more abundantly. Magkakaroon ka ng buhay at buhay na masagana. Amen? Kaya ba't kayo nalulungkot? Kahit magtaas pa gasolina niyan, wala ka namang magagawa dyan Pero ang Diyos lagi may magagawa. Tumaas ang gasolina, hindi ko naman nararamdaman Sabi sa akin ng boss ko, magagasolina ka pa. Ayoko lang sabihin, mayaman ang boss ko doon sa langit. Tinignan ko, oops, 250. Karga 250. Okay na yan. Ano naman yung kapalit? Nakapag-rides, ang lamig, masarap mga kapatid. Hindi mababayaran yun ng 250. Mas matindi experience sa Lord. Nakukuha niyo po. Yung 250 yan, madali lang yan. Pag may nangutang sa'yo mamaya, lipad yan. Hindi ka pa babayaran. At least naibiyahe mo na. Pag nangutang sa'yo, ay wala na. Naigasolina ko na Maganda rin tumaas po yung presyo ng gasolina. May katuwiran ka na. Taas ng gasolina ngayon, naigasolina ko na Okay pa ba kayo? Tulog yata mga kausap ko Diyan ba kayo? Tandaan nyo lagi, may pangako ang Diyos sa inyo. Kita mo, may sakit. Lord, may sakit. May sakit yung anak ko, Lord. May sakit yung asawa ko. See? Nawawalan ka ng pag-asa. Balikan mo yung Bible. Balikan mo si David. Balikan mo yung pangako ng Lord. Balikan mo yung mga promises ng Lord sa iyo. Di kita pababayaan, anak. Di kita pababayaan, anak. Wala kang mababasa sa Bible. Pababayaan kita. Bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na Tigas naman ulo mo. Bahala ka. Wala kang mababasang ganun. Ang mababasa mo, pangako ng Lord, pagagaling kita. I will make a way even into the desert, in the wilderness. Kaya kong gumawa ng daan dyan sa ilang. Kaya nga hatiin ng Diyos yung dagat Amen? Ang kaya mo nga lang hatiin, buhok mo di ba? Ang Diyos dagat, kaya niyang hatiin. May problema ka, ang taas ng gasolina. Na isang bata may problema ako. Bakit? Taas ng gasolina. Ba't ang taas ng gasolina, may problema ka? Wala ka naman tinatrabaho. Minsan may mga ganun tao, hindi mo problema, pero problema mo. Naintindihan ninyo? Ano magagawa natin dyan? Wala.
Pag-pray ka, may magagawa ang Diyos. Manampalataya ka, may magagawa ang Diyos. Kaya nga si David naniwala siya. Itong battle na to was God's honor. God's honor be challenge. Diyan ngayon matcha-challenge. Taas ng gasolina, mas lalo ko ipapakita mayaman ng Diyos ko. Amen? Mas lalo ko ipapakita, hindi ako pagkukulangin ng Diyos ko. Naintindihan niyo po yun? Okay, punta tayo sa battle natin ngayon. Haba na introduction ko ha. Introduction lang yon. Yung isa nagreklamo na, tagal naman. Kararating mo lang sis eh. Una, nakita niyo po yan? Yan yung mga battle natin, no? Fear. Saan ka natatakot? Tinanong kay kaibigan ko, saan ka natatakot? Future? Trabaho? Pera? Minsan may mga kinatatakutan tayo, di natin alam eh. Baka natatakot ka dyan sa katabi mo. Natatakot ka sa multo. Saan ka natatakot? Jay? Saan ka natatakot? Sabi ko sa mga bata, naalala nyo yung sinabi ni Master Ugway? Ugway ba yun? Ugway. Sino nakaalala nyo? Yung pagong. Di ba matandaan? Assignment to yun. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is ano? Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is the day. Wala. Ano yung isa? That's why we called it present. Naintindihan niyo ba yun? Today is ay baliktad. Gift. Alam niyo ba gift ng Lord buhay mo ngayon? Ano ibang term sa gift? Present. Sabi niya, yung nakaraan, wala na yun. History na yun. Yung susunod, mystery yun. Di mo alam mangyayari. Di mo alam mangyayari. Bukas, alam niyo bang mangyayari? Walang nakakaalam. Sabi niya, ito ngayon ang tingnan mo. Regalo ng Diyos sa'yo. Ginising ka ng maaga, Sister Luisa. Amen? Sabi, ba't pa ako nagsimba ng maaga? Isipin niyo ha, regalo ng Diyos. Humihinga ka ngayon. Yung kapatid ko, yung mga kapatid ko nasa ibang bansa, lagi nagsisend yun sa GC namin. May lumilipad na may bumagsak nga sa kanila, malaking drone. Kila Aisa. Yung pala itsura daw ng drone. Buti hindi pumutok. Nilipad lang daw. Kita nila isang embassy, malapit sila sa embassy. Isa kong kapatid, binanatan yung embassy yata sa Abu Dhabi. I don't know. Yung kapatid ko sa Kuwait, ganun din. Sabi niya, pag mag-siren na, tagal. Kahapon daw, matinding siren. Napakahaba daw. Nasa GC. Natatakot kayo? Sabi ko, patuloy ang prayer ko sa inyo. Prayer namin. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Church, eto, diretsahan na. Ano kinatatakot mo? Tingnan mo sarili mo. Saan ba ako natatakot? Ang totoo, wala talaga tayong kinatatakutan dapat eh. Natatakot ka sa future, di mo nga alam ang future. Natatakot ka mawalang pera, dumating ka ba rito may pera ka? Wala. Tinatakot lang tayo ng kaaway. Kasi once na maitanim yan, magugulo na ang ating isipan. Pangalawa yung doubt. Nawawalan ka ng tiwala. Nag-aalangan ka. Makakaya ko ba? Future. Sa akin mga kapatid, ito aminin ko po, nagkaroon ako ng ganyan anxiety. Sabi ko, paano ko kaya bubuhayin itong mga to? Paano kaya? Nag-alala ako sa hinaharap sa future. Makakatapos kong pag-aaral ko sa AMA. Gusto pa naman ito dating course, astronaut eh. Astronaut. Paano gagawin ko dyan? Buti nag-IT na lang. Astronaut.
tornilyo nga ng spaceship, di kami makabili. Astronaut pa siya. Pangatlo, yan yung isa natin battle. Alam ko naman may mga battle tayo, yung mga kahinaan. Siguro hindi na lang talaga sabihin sinasadyang kasalanan. Pero may mga kasalanan talaga na napakahirap pa rin. Nako-compromise tayo. Pero pag sinasadya mo na yan, delikado yan. Temptation. Daming temptation ngayon. Pera. Opposite sex. Minsan nga kahit na same sex mabigat yan. Baka mamaya hindi ka talaga boy. Ikaw ay girl. Hanap mo rin ay boy. Discouragement. Nadi-discourage siya. Wala na mangyayari sa amin. Wala nang future. Asawa ko may sakit. Nanay ko may sakit. Nadi-discourage siya. Spiritual oppression. May mga labanan tayo, spiritual. Ino-oppress tayo. Then, yung mga cultural opposition sa ating faith. Minsan sa family natin. Actually, may mga kapatiran po tayo. Gustong-gusto nila maglingkod sa Lord. Church sila. Pero kalaban nila, pamilya po nila. May mga kabataan tayo, ayaw silang papuntahin. Yung isa nga tumatakas. Yung isa kailangan niya muna gawin lahat para siya payagan. See? Minsan, hindi ko makikita. Saan nga galing? Pastor, pasensya na po. Hindi po ako nakapagsimba. Kasi doon po kami nagsimba. Doon sa kabila. Sa inyo, sa grotto. Sa grotto? Sir, wala akong magawa eh. Oo, totoo po yun. Yung mga kabataan dito. Ikaw ba't di ka nagsimba? Yung isa dati, yung tatay ko, pastor, ayaw talaga. Tatagain ako pag nagsimba ako. May ganun, mga kapatid. Grabe. Sa akin, nangyari din po yun. Sisimba ka, binabalibagan kami ng bangko. Yung damit, tatapon. Pero tatlo lang underwear ko, tatapon pa. Sana, awak-awak, mga damit, itatapon. Hindi kami sumuko. O, naborn na ginanay ko. Ganun lang yun eh. Huwag mo lang isuko. Magugulat ka isang araw. Lahat yan na iyong nilabanan. Tagumpay na mga kapatid niya. Amen. Huwag kang susuko. Ano ibig sabihin? Ano, tibal? Lagay mo, tibal. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi talaga tayo nakikipagpambuno rito. Kaya minsan magagalit ka, pipiliin mo na lang tumahimik. Pipiliin mo na lang ng kapayapaan. Pipiliin mo na lang huwag patulan. Hindi dahil sa duwag ka, kundi dahil Kristiyano ka na. Yun eh. Minsan gusto mong patulan eh. Pero may isip, Christian ako eh. May Diyos ako. Lord, bahala ka na sa Kanya. Iligtas mo siya, Panginoon. Baguhin mo puso niya. Pag nabago puso niyan, mga kapatid, makikita mo, gaganda buhay, gaganda paligid. Hindi ka nakikipaglaban sa laman, sa dugo. Yan ang kalaban natin, mga principalities, mga pamunuan, mga kapangyarihan. Hindi mo talaga nakikita. Yan yung battle natin, araw-araw. Kaya minsan yung boss mo pagagalitan ka, nabibwisit ka, pero isipin mo hindi siya. May demonyo sa likod nito. Hindi siya yung demonyo, ha? May kaaway sa likod nito. Dinadrive siya para ikaw naman sirain. Minsan gagamitin yung magulang mo, minsan gagamitin yung barkada mo, minsan gagamitin trabaho mo. Ang daming gagamitin against the rulers of the darkness of this world. Meron talagang kukontrol dyan. But at the end of the day, makikita mo yon. Maiisip mo, sinabi dyan ni St. Paul, isuot mo lang. Isuot mo lang. Alin yun? Yung shield of faith mo. Isuot mo lang yung armor of God mo. Isuot mo lang yung gospel of peace mo dyan sa paa. Isuot mo lang yung breastplate of righteousness mo dyan sa iyong katawan. Lahat ng mga bagay na yun, isuot mo lang. Hindi ka matatalo. Hindi ka papagsaka. Tatalunin mo yung kaaway. Pag binabanatan ka, mag-pray ka lang. Pag naasar ka, mag-pray ka pa rin. Pag nagugulumihan ka, buksan mo yung Word of God. Humiling ka ng wisdom sa Panginoon. Pag binabanatan ka financially, punta ka sa salita ng Diyos. Basahin mo, ako may-ari, sabi ng Lord, ng lahat ng ginto at pilak sa mundong ito. Hindi ka pababayaan ng Diyos.
Nakikita mo yung anak mo, nakikita mo magulang mo, parang wala ng pag-asa. Takbo ka pa rin sa Bible. Sabi ng Panginoon, may pag-asa. Bibigyan ko kayo ng pag-asa. Our hope, kanina inawit natin yung hope natin sa Diyos palagi. Huwag kayong susuko. Amen. Next, diba? Why? Because, number one, giants often appear when God is preparing greater calling. Kailan dumating si Goliath? Ito hindi napapansin ng marami. Bago dumating si Goliath, nasa si David? Nasa paanan ng burol. Nag-aalaga ng tupa ng mga hayop po nila. But when it comes to the greater calling, hindi siya kagad tinawag na maging hari. Pinarap muna sa kanya si Goliath. Nakikita niyo po, pag may matinding blessing, bibigay sa iyo ang Diyos. May matinding calling, ibibigay sa iyo ang Lord. Prepare ka muna ng matinding laban, na matinding giant, na matinding battle sa buhay mo. Dahil yun yung magiging sukatan kung talagang okay ka. Kaya huwag ka magtaka, bago dumating sa iyo matinding pagpapala. May pagdadaanan ka talaga. At yun yung nag-trigger, mga kapatid. Yun yung nag-justify. Yun yung nagsabi, wow, ito susunod na hari. Ito yung papalit kay King Saul. Nung nakita nila, pinatay si Goliath, pinugutan si Goliath ni David. Ayun na yung confirmation. Ganyan din sa mga mananampalataya. Lalabas yung higante, may problema, may sakit na hindi mo maintindihan. But at the end of the day, meron palang malaking patotoong ibibigay sa iyo ang Diyos. May malaking calling, may malaking blessing palang ibibigay sa iyo ang Diyos. See? Because calling often precedes conflict. Meron muna. May conflict muna. May pagsubok muna. Then before promotion, God allows tests of faith. He allows tests of faith. Ilang bumbilya pinasabog ni Edison. Mahigit 1,000. Kaya tayo ngayon merong ilaw. Dahil ang daming failure ni Edison. Ilang manok ang nasunog ni KFC. Ilang pinatikim niyang kapitbahay niya na nasuka sa lasa bago siya naging KFC. Maraming testing, maraming failures. See? Si David bago pa siya naging hari, hindi nga lang si Goliath mismo si Saul, si King Saul ang yayari sa kanya. Madami, church, maniwala kayo. Hindi tayo ilalagay ng Lord sa matinding posisyon kung wala tayong matinding kalaban. I wonder, mga kapatid, sometimes, Lord, ba't ganun? Ba't yung attendance? Ba't yung mga kapatiran? See? Baka mamaya may inatapat sa ating matinding battle. Tumatanggi tayo, umaalis tayo, umaayaw tayo. Hindi nyo alam ang isang paglago ng isang Kristiyano is to face first these battles, this bigger battle sa buhay natin. Gusto natin ng matitinding pagpapala. Gusto natin may ayos ang church. Gusto natin ng blessing financially. Huwag tayong aalis, huwag tayong susuko. Harapin natin, mga kapatid, ang mga higante na ipapaharap sa atin ng Diyos. Kaya wag na kayong magtaka. Bilang mga mananampalataya, hindi simple ang dinadanas natin. Bago naging doktor, ang isang doktor, matindi pag-aaral niya. Ang isang abogado, naging abogado, matindi pag-aaral niya. Dadaan pa yan ng exam. Bago naging professional, ang isang professional, dadaan yan ng pag-aaral. Tapos mag-i-exam. Hindi nila nakukuha yan basta-basta. Ganon din sa atin. Kung ang sanlibutan, ganon ang patakaran, paano pa kaya ang Diyos? Ang langit hindi para sa mahihina. Ang langit, mga kapatid, para sa mga nagpapatuloy kahit mahihina. Amen? Ang langit hindi para sa sumusuko. Ang langit para doon sa nagsuko ng buhay sa Lord. Ang langit di para sa umaayaw, tumatanggi, lumilipat ng pwesto, lumilipat ng lugar, umaalis, umisibat. No, it's not. Hindi simple ang aakyatin natin. Kung sa isang profesyon nakikipagpatayan ng tao, mga kapatid, para makuha ang isang item, ang isang trabaho na maganda, talagang sasalain para makuha yon dahil malaki ang sahod. Pinaghahandaan nyo ng tao, mga kapatid. How much more ang langit? May testing, may battle tayo. Sa buhay na ito, ganyan din sa atin. Tinuturuan tayo ng Lord, mga kapatid.
Pangalawa, tibala, that the real battle begins in the heart. See, the Israelite army lost the battle. First one internally before externally. Seeing and facing the giants. The Philistine, talo na kagad sila. Bakit? Kasi patay na kagad yung kanilang pag-asa sa puso. Fear defeated them before Goliath could. Nakikita pa lang nila, wala pang laban. Ito sabi ko kanina, talo na kagad. Church, wag. Binigyan na tayo ng tagumpay ng Lord. You know that word of the Lord Jesus Christ hanging on the cruel cross of Calvary? Ano yung huli niya? Yung pangalawa sa huli niyang sinabi, it is finished. It is finished. Tetelestai, sabi sa Greek. Alam niyo kung gaano katindi yun? Yung pagkakautang natin, burado na. Tinapos na ng Lord. Wala na. Yung labanan natin, mga kapatid, tinuldukan na ng Panginoon. Tapos na. It is finished. Sabi ng Panginoon. Ang bigat ng ginawa ng Lord. Tinapos niya ng lahat. Ang gagawin mo na lang magpatuloy. Ang gagawin mo na lang magsusuko. Ang problema sa Israelites, tumunga nga sila. Alam niyo po kung lalabanan nila, bababa sila. Wala pa si David. Kaya na nilang talunin yon kung naiintindihan nila yung principle ng Lord. Kasama natin ng Diyos, di tayo magagapi. Kasama natin, Panginoon, matatalo natin ito. Pero walang David, mga kapatid, na nag-boost ng kanilang mga puso. Wala. Walang mananampalatayang malalim doon na tara, kaya natin yan. May Diyos tayo, walang gumanon. Lahat sila nagkahawa-hawa ng takot. Lahat sila, mga kapatid, unlike kay David, nung narinig niya, nakita niya yung bakulaw, nakita niya yung Goliath. Laki ha. Pag napatay ito, ano mangyayari? Marami kang premyo. Ano ginawa ni David? Doon siya sa premyo nakatingin. Talaga? May reward ako? Talaga? Libre kami tax? Talaga? Mapapangasawa ko yung anak niya? Talaga? Kaya doon pa lang sabi, isa ka lang, dami kong premyo. Tatalunin. Nakita niyo yung mindset. Ganito po yun. May pagsubok ka. Tingin ka sa langit. Tingin ka sa Lord. Talaga? Pag nakaraos ako dito, akyat ako dyan. Ano sabi ni St. Paul? Wala pang nakaalam. Walang nakaisip. Walang nakakita kung ano prepare ng Lord sa mga mananagumpay niyang anak. Alam niyo ba kung gano'n yung describe? Mag-isip ka ng pinakamagandang lugar sa mundo. Pinakamaganda na gusto mong marating. Yung tipong pag narating mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. At sasabihin mo, dito na ako titira habang buhay. Solve na lahat. Sabihin na natin may ganyang lugar sa mundo. Sabi ng Lord, yung inihanda ko, hindi mo pa yun naiisip. Kung yung pinakamaganda sa mundo na lugar ay walang pagkumpara at napakalayo, mga kapatid, sa mararating natin, ano kaya yung prepare ng Lord? Church, kayahin natin ang isip ni David. Nakatingin siya doon sa kayang gawin ng Diyos, kayang i-reward sa kanya ng Diyos. Hindi doon sa kalaban. Alam niyo kung bubuksan lang ng Lord ang mga isipan natin, ang mga mata natin sa hinanda niya, malulula ka, mga kapatid. Malulula ka. Sa tindi ng pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin. Dinescribe doon, ginto, lalakaran mo, salamin ang aapakan. Ginto lahat yan. Oh. Dito yung ginto, bago ka makabili, naku po. Isa akong kapatid, nagiginto yun eh. Sama ako minsan. Kuya, ano natin itong ginto? Ito lang kapiranggot na ito, magkano yan? Ang laki ng ginastos namin. Halong siguro siya, 250,000. Ito lang ginto. Mahal naman ito. Sabi ko, antayin ko na lang yung sa langit. Naintindihan niyo po. Antayin mo sa langit. Lahat doon. Ginto. Ginto. Dito, apelyido mo lang ginto eh. Naintindihan niyo ba yon? The real battle begins sa ating puso. Kaya palitan kagad natin. Layat ka, may Diyos ako. Malaki ka, may mas malaki kong Diyos. Labanan, may reward ako sa Panginoon. Nakikita niyo po?
Bakit nakikipagpatayan, nakikipaglabanan ang matitinding mga atleta? Nakatingin niya sa ibibigay na premyo. Nakukuha niyo? Bakit ka nagtatrabaho ng matindi? Nakatingin ka sa matinding pagpapala, sa matinding compensation. Kahit mahirap yan. Alam niyo isa sa pinakamahirap na trabaho, mga kapatid? Yung isang araw pumapalo ng mga $20,000. Panoorin sa YouTube, yung inaakyat yung tower. Tower, magpapalit ka ng ilaw. Yung ilaw ng, anong tawag din, ng aeroplano. Ang taas nun. Pag nagkamali ka doon, patay ka eh. Pero naisip nila, $20,000, isang akyat ka lang, yari ka sa akin. Ganun yung sinasabing simple rito, mga kapatid. Lalaban na ako doon. At least, isahan lang. Church, isa't isa na ito, mga kapatid. In the first place, tandaan nyo ha, wala rin tayong pupuntahan sa mundong ito. Wala tayong tutunguhan sa mundong ito, liban din sa Diyos. Si Lord din ang hangganan natin sa mundong ito. Nagigets ninyo? Kaya in the first place, the real battle, sa puso, ipanalo mo na kagad. Pangatlo, atibala, this is spiritual confidence. Hidden victories prepare us for public victories. Next, spiritual confidence comes from the past experience with God. With God. Ano sabi ni David dyan? Sabi niya ganun kay Saul, alam niyo, mahal na hari, hindi man ako mandirigma, pero doon sa paano ng pundo kapag yung mga tupa, kakainin ng mga oso, kakainin ng mga leon, anong ginagawa ko? Pinipingas ko yung panga nila. Pinapatay ko yun. Doon pa lang panalo na kagad. May training si David. May training tong taong ito, hindi man kaparehas. Pero, hindi niya man maintindihan kung ba't niya ginagawa, but to protect the sheep, to protect the flock, yun lang yung ginagawa niya, wala siyang idea. But when it comes to the real battle, naalala niya, oops, teka lang, may karanasan ako sa Diyos. At sa karanasan yung pinagtagumpay ako ng Panginoon, ang laki yata ng leon, ang laki yata ng oso, lalapain yung aking mga hayop, lalapain yung inaalagaan ko, pero hindi ako pumapayag, kailangan ko silang patayin. Doon pa lang naiisip na ni David, yung kabutihan ng Diyos. Kung doon pinagtibay na siya ng Diyos, how much more sa susunod? Kaya dito sa labanang ito, inalala niya ang mga kabutihan ng Diyos, inalala niya mga protection ng Lord. Ginawa niyang testimony to kay Saulo. Church, ganun din sa atin. Huwag mong kalimutan yung mga ginawang blessing sa iyo ng Lord. See, maraming sinilang dito, matindi struggle. Maraming nabubuhay dito, matindi struggle. Pero ngayon, tingnan mo sarili mo, nasa Diyos ka. Ibig sabihin, pinagtagumpay ka ng ating Panginoon. He is facing the battle, mga kapatid. Maraming gulayat. Tingnan mo yung kay David. May leon na pinatay, may oso na pinatay. Church, pinagaling ka rin ng Diyos isang araw, 2 araw, ilang beses sa buhay mo. Pinagpala ka rin ng Diyos ilang beses sa buhay mo. Ang buhay mo, binigyan din ng biyaya ng Diyos. Mga patotoo yan na dapat wag mong isasantabi lang. Dapat babalik-balikan mo dahil ang Diyos na matapat nung nakaraan, magiging matapat ngayon at sa susunod pa. Laging matapat ang Diyos, mga kapatid. Because this past deliverance produced present faith. Yung mga pagpapalaya, pagpapalakas, magbe-build up ng faith natin. Si Amen, may sakit po yan, mga kapatid. May sakit yan na very rare. Very rare. Naalala mo ba yun, men? Ano yung sakit mo? Hindi niya na maalala. Pero very rare. Isa yata sa mga 100,000 o ewan ko mga kapatid, ilang mga tao may sakit. May sakit niya sa dugo. Sa dugo. Kulay asul dugo niyan eh. Dinadala namin sa ospital yan nung bata pa siya. Mabigat nga yan, binubuhat ko yan eh. Hindi ko alam kung natatandaan ni Amen yun. Sabi ng doktor sa akin, yung anak niyo po may sakit siya, very rare. Siguro sa 100,000 mga tao, may lumalabas siya isa. Ano po yun? May term siyang binanggit, kumaintindihan. Sabi niya,
Ingatan nyo lang po. May mga sinabi siya, di ko na nga matandaan eh. Pero hindi niya alam, inuobserbahan ko yan. Kaya ayoko magpupuyat yan eh. Kasi sabi ng doktor, makinig ka, sabi ng doktor, basta wag nyo lang pagpupuyatin yung anak ninyo kasi doon lumalabas siya. Kaya siya pinapatulog ko ng maaga. Tulog yata alas 2 ng umaga. Minsan, nalimpungatan ako. Ikala ko, daling araw. Ba't ganun? Wala pa si Amy sa tabi ko. Laro pa pala sa baba. Hindi, dad. Magpapasa kasi ako ng report. Marunong din tumahilan no? Bakit? Sabi niya, pag nagpupuyat yan, lumalabas. May ano siya, nagmamanifest yung sakit na yun sa dugo. Sa dugo. Kaya hindi niya alam, inoobserbahan ko kung magmamanifest. Kaya minsan sumasakit ulo niya, o ano pa man. Siguro, naisip ko, baka gutom lang kaya sumasakit yung ulo. I don't know, ha? Kaya, yun yung lagi ko naaalala. Ito yun. Lord, iniligtas niyo yung batang yan sa kamatayan. Niligtas niyo sa matinding sakit. Hindi ko alam kung babalik pa yon. Pero kung paano mo siya niligtas noon, kaya mo rin niya iligtas. Naintindihan niyo po? Huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Alam ko, iba sa inyo, may mga ganyang experience. Pastor, yung anak ko, ganito. Pastor, yung ganun. Church, naniwala ka, isang araw, may magaling na ginawa ang Diyos dyan. Balikan mo lang yun. Pinagtagumpay ka rin ng Diyos, balikan mo lang yun. Haharap ka sa matinding laban, balikan mo rin yun. Lord, niligtas mo yan, di ba? Ako dati, mga kapatid, muntik na akong mamatay eh. Gabuhok na lang. Gabuhok na lang. Talagang maarurot yung sasakyan. Gumanon ako, mga kapatid. Hindi ko makalimutan. Hindi na ako mamatay. Na-shock yung kasama ko. Sabi ko, niligtas ako ng Panginoon. Mga ganong karanasan, maaalala mo kabutihan ng Diyos. Kung yun nagawa ng Diyos, dahil may plano siyang maganda sa iyo, paano pa kaya yung ngayon, mga kapatid? Kung tapat ang Diyos mula pa sa ugat ng ating mga lahi, tapat din ng Diyos, mga kapatid, ngayon sa ating buhay. Amen? Kaya sabi ni David, wala yan. Wala yan, mas matindi kalabang ko dyan. Sabay-sabay pa sila. Next, Atibal. Do not fight spiritual battle with worldly weapons. Ayun na nga. For the weapons, okay, nabasa na natin yan. The battle is ultimately God's battle. Meron ba Atibal? Haba niyan Ayan yung last. This day, the Lord will deliver you into my hand. Tingnan yung picture. Ito lang nakita ko Ang laki grabe Sa sibat pa lang, hindi na siya uubre. Pwede siyang gawing barbecue niya ni Goliath Pag tinuhog siya dyan Pero sabi ni David, this day, ngayon, will deliver you into mine hand. Ikaw nagbakulaw pa, mamaya sa akin ka. Nakita niyo yung confident? Naintindihan niyo yon? May pagsubok ka ngayon. Ikaw pagsubok ka, sinasaway kita in Jesus' name. Ganun dapat. Tingnan mo, 4 lang nag-amen. Masakit ulo mo. Masakit ang bewang mo. Huwag ka lang kakanta. Baka kumanta ka ng sex bomb In Jesus' name. In Jesus' name. Gaganon ka dapat. Sakit. Lalo kayo yung edad-edad. Bago kayo bumunot ng katingko. In Jesus' name muna. In Jesus' name. Bago kayo yuko. In Jesus' name. Sawayin mo muna. Naintindihan niyo po? Nandiyan ba kayo? Yung iba matitindi baon Katingko, tiger bomb. May mga uso. Huwag kang mag-alala. Pare-parehas tayo. May kabataan lumapit sa akin kanina. Pastor, meron ka bang dyan? Edad mo, bata ka pa, nagaganyan ka na. Sabi niya, ngayon din. Ibigay, may kapangyarihan ka, hindi mo na napapractice Nakukuha niyo po? Mag-i-exam yung mga bata. Tapos na ba exam ninyo? Tapos na. Alam niyo na result niyo? Yun. In Jesus' name, papasa ako. Mag-graduation na kami. May honor ako. Dilawin mo honor. Baka mabigla, may horror ako. Baka horror masabi mo. Honor sabihin mo. Gugulat ka niyan, may honor ako. May honor ako.
Okay? Ano ba sabi ni David? I will strike you and take your head from you. Ginawa niya po yun. Sabi ni David, sasaksakin kita mamaya. Tapos pupugutin ko yung ulo. Pupugutin lang pala. And this day ulit, I will give the carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Alam niyo, ito yung sinabi ni Goliath. Sabi niya, halika rito, pipirasuhin ko yung katawan mo, ipapakain ko yan saan? Sa birds. Ang ginamit, birds of the air. Binalik ni David yung sinabi ni Goliath. Hindi. Yung katawan mo ipapakain ko. Ganun na nga po nangyari. Kuha siyang sling. Kuha siyang 5 5 bato. 5 bato. Isa lang nilagay niya. Ba't 5? Kasi may kapatid pa po yung 4 eh. Sabi niya, pag napatay kong isa, baka yung 4 bumaba, at least may 4 pa ako. Ganun yung technique ni David eh. Matalino si David. Di ba? Napatay niya si Goliath. Tamos. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung espada ni Goliath. Mabigat po yun. Ako hindi ko ni-imagine kung gaano kabigat yun eh. Pero si David, ganun-ganun lang yun. Pero matindi training yun. Buhat niya. Tapos pinugutan po. Hanggang. Actually, mga kapatid, kung babasahin niyo sa babayan, kinuha niya po yung ulo ni Goliath. Dala-dala niya. Sabi niya, 200 na lang, sino bibili? Hindi naman niya sinabi yun. Bit-bit niya po. Tapos, ang ginawa niya, yung mga sandata ni Goliath, ilagay niya yan sa tent. Tinago niya yan eh. Kinuha niya. Tapos yung ulo, bit niya. Grabe, no? Ulo ng pusa, hindi mo mabit-bit. Ulo pa ng tao. Ako, di ko maisip yun kung paano niya bibit-bit. Pero sila, no, sanay. Hawak niyang ganon. Pero ang ganda no sinabi po ni David, to the birds of the wild, that all the earth may know. Hindi niya lang sinasabi dito, sa buong mundo. Ang kwentong ito, hindi lang dito maririnig. Hindi lang dito mababalitaan. May Diyos dito. May Diyos dito ang Israel. Church, may Diyos dito si CLM. Amen? May Diyos ang pamilya mo. May Diyos ang tahanan mo. May Diyos sa buhay mo. Yan ang pinakamaganda dyan. May Diyos tayo, hindi ka pababayaan. Yung kinatatakutan mong higante, may Diyos ka. May Panginoon tayo, mga kapatid. Hindi ka hindi ka matatalo. Sinabi niya ngayon, pupugutan kita, papakain ko yung katawan mo sa mga ibon sa parang. See, nakita niya yung confident ni David. Bakit ka matatakot? Bakit ka ayaw? Bakit ka susuko? Marami tayong mga bagay na galing sa Diyos. Maraming mga bagay na binigay na tagumpay sa atin. Kaya huwag kayong naayaw, mga kapatid. Alam niyo po, ilang libong taon na ang istoryang ito. Pero tuwing babasahin at aaralin natin, kahit ako personal, parang ngayon lang siyang nangyayari. Ang daming giants sa buhay po natin. Itong mga giants na ito, mga kapatid, talagang ang hirap para po sa atin. Pero tandaan niyo, ano man yan, meron tayong Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. See? David ran toward the giant because faith moves forward, not backward. Ano man ang pinagdadaanin mo, diretso lang kapatid. May leads, make advances. Yung takot, aatras ka. Yung takot, sabihin mo, di ko kaya yan. At if you have that faith, mag-advance ka. Be diretso ka. Ngayon, nagpala ka ng Lord at kanina pa lang, hindi may gagawin sa akin Diyos. Pag punta mo sa church, may takot sa akin Diyos. Dapat ganun ang mga faith natin ngayon eh.
May gagawin sa akin na Lord, palalakasin ako ng Diyos, pagkakalingin ako ng Diyos, tutulungan ako ng Diyos, bibigyan niya yung request ko. Dapat yan yung dapat natin. Yan yung dapat na magana sa mga Christians ngayon. Hindi pag nakikita mo yung paligid, hulog tayo lalo. No, it's not. Church, di tayo maglalaro dito. Totoong labanan po ito. Kaya dapat itong pananampalataya natin na move forward talaga tayo lagi. Aarangan nga, diretso ka pa rin. Aarangan nga, diretso ka pa rin. Aarangan nga, diretso ka pa rin. Huwag ka na atras, huwag ka susuko. Minsan simpleng bagay lang, inamayaw natin eh. Minsan simpleng mga pagsubok lang, mamayaw tayo. Diyos, hindi na po panahon ngayon para umatras at para sumuko. Ang panahon ngayon para ibandera, hindi para ng palataya. Ang panahon ngayon para lang muling matibay, konti na lang, church. Ang panahon, konti-konti na lang maniwala kayo. Hindi po biro ngayon ang nangyayari. Grabe po nangyayari ngayon. Tapos yung iba sa atin, babaging-baging lang. Yung iba sa atin, makarbalo ka lang. Pagalangin nyo lalo, faith ninyo, hindi po biro itong nangyayari. Sa Israel, sa Iran, hindi po biro yan, mga kapatid. Sobrang gulo talaga sa kanila. Dito affected tayo. Dito sa ating politics, poverty, kawalan ng trabaho, ay graduate ang marami, walang makuha. At hindi na mga laban, wala tayong pupuntahan. Bisa pupunta sa ibang bansa, akala nila nandun yung magagandang opportunity. No, it's not. Marami ko nakita mga kapatid. Nagpunta sa ibang bansa, ganda. We don't discount the fact na meron mga magandang bagay sa ibang bansa. But at the end of the day, tandaan ninyo, meron silang kinakaharap doon. Lahat ng tao may problema at may pagsubok. Lahat ng tao, mga kapatid, may nagdadaanan. Mayaman, mahirap, artista, politician, Christian, lahat tayo, mga kapatid. Ito na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya na pasabi ng Lord sa atin. Di ba namin pala tayo lang patuloy na? Diretso mo kaya. Paglalingin mo pa rin yan. Palalingin mo pa rin. At the end of the day, sa Diyos pa rin tayo. Sa Panginoon pa rin tayo. Ang hangganan po natin. Kaya ako po, please, Christians, CLN, please, huwag na po kayong susuko. Huwag na po tayo makayak. Malapit na po. Napakalapit na panahon natin ngayon. Kaya na yung panahon na tayo sumiksik sa Panginoon. Tiyakin mo kaligtasan mo, kapatid. Tiyakin mo na kaligtasan mo. Amen. Shall Lord bow our heads and let us pray, Father in heaven. Ikaw ang aming pag-asa. Pinupuri ka namin, Panginoon, na nakakila ka namin. Salamat sa iyo, Diyos. Napakabuti sa aming buhay. Narito kami, Lord, tingnan niyo po ang inyong mga anak na mayroong kahawagan. Tingnan niyo po kami, Panginoon, na may awa sa atin ni Lord at hirap ng mga bagay na pinagdadaanan po namin sa buhay nito. Wala kaming masulungan, Panginoon. Wala kaming malapitan. Liban sa iyo, Lord, ikaw ang talaga Ama. Kaya Lord, patuloy niyo po kaming luhuban ng iyong presensya ng iyong banal na dugo ng iyong Santong Espiritu. Ang buhay na ito, Panginoon, sinusukot namin. Ang pananampalataya, Lord, na meron kami, kagaya ng Pedro facing, Panginoon, the difficulties, sabi niya, Lord, increase our faith. Increase my faith. This is our prayer, Lord. Increase our faith. The faith of your people, Lord, here in this church. Alam mo, tintay na mga labanan ng marami, Panginoon. Ang iba sa financial, ang iba, Panginoon, sa spiritual, ang iba relationship, ang iba, Panginoon, sa materials, ang iba sa career, ang iba sa trabaho, ang iba, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Amawa, ang mga sa the giants that we are facing, and hindi, Panginoon, but we trust, we believe you, Lord. We place it, we put our faith sa inyong pangalan, Panginoon, na kung paano si David at bibigyan niyo po ng tagumpay. Kami, Lord, ay bibigyan niyo ng tagumpay. Si David, binigyan mo ng lakas, binigyan mo ng katalinuhan. Kami, Lord, ay bibigyan mo, Ama, ng lakas at katalinuhan, Panginoon. Pagpapalago sa pananampalataya, pagpapatibay sa pananampalataya ng Diyos. Ang aking pong dinadalangin mo, ibigin mo sa amin. O Panginoon, nalangin ko na walang manalagas. Dalangin ko na maging lahat, Panginoon, tutuloy hanggang sa wakas hanggang sa iyong pagbabalik. Na masumpungan mo po kami, Panginoon, matibay
Humihingi po kami ng gabay at awa. Huwag niyo pong pabayaan, Lord, ang iyong mga anak, ang mga kapatid ninyo, Panginoon. I praise them, Lord. We trust you, Panginoon, na we believe in your words. Nananampalataya po kami sa inyo. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Kahit na, Lord, ang mundo at sa libutan, ay huwag sa mag-feel na nanatili ka sa aming buhay. Kasama kayo ng Diyos. Thank you, Lord. We hope and light, you reign
sa iyong biyaya. Salamat sa Espiritu Santo. Salamat sa iyong dugo, Panginoon, na bumanot sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na mula pa sa simula ay kasama namin. Salamat. Pinupuri ka namin, Lord. Pinagakila ka namin sa kalinang ngalan niyo. Patuloy niyo kami pagkakita mo. All glory belongs to you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo mag-iikot sa Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Upo tayo para nagian. Okay. So, sige, bago tayo magtapos, tuloy ko na. Tuloy na natin, bago tayo magsama-samang manalangin mamaya. Tingnan mo natin yung mga announcement natin. Ano announcement natin? Nawala. First and third Sunday, 8, 10:30. Second and fourth Sunday, 7:50 kasi meron tayong SHA. Maganda ako ganyan kasi may topic po tayo. Next, bago magbaba, 7 p.m. hanggang 8:30 a.m. Wednesday. Maganda to kasi tinatalagay natin dito, Book of Galatians. Meron pa ba? Book of